Ay, nako. Merienda mga boss. Ayan, malinis na yan, no? Galing ako sa washing, eh. Tapos, nagdiretso na ako sa bakala. Bumili ko ng ito, pang merienda. Gugutom na ako, eh. Leche. Tsala. Leche plan yun. Okay din. Ito, Rita. Parang ano to sa atin, parang lipublitan. Ayan. Rita naman sa dito sa Saudi. Rita Avila. Ayan. Tawag dito. Pahinga muna. Tatapos lang natin mag-washing. Ayos din. Hindi masyado matamis yung leche flan nila. Nakalagay lang naman. Vanilla dessert custard. Ayan. Parang leche flan. Masarap. Hindi siya masyado matamis. Tama lang yung tamis niya. Hindi ko na naman tupusan ito. Ako. Oo. Teka lang, baka dumikit yung balay mo dun sa... Ayan, dito ka dito. Ayan. Kain ka rin. Bibilisan ko na, may kaagaw na ako eh. Walang yan. Gusto niya yung tinapay, oh. Binibigyan ko siya kahapon ng kubos, ayaw niya. Pero ito yung tinapay, gusto niya, oh. Oh, gusto na. Katingin na naman sa supot. Oh, kita nyo ba? Ayan, oh. Nakatingin na naman sa supot itong... Oh. Teka lang, bibigyan kita. Nakulit ko pala yung bariya ko. Ito ba? Ito. Gusto kumain eh. Kaya kailangan, bilisan mo rin. Gusto na. Ito ka lang. Ito ka lang. Ito ka lang. Ba? Kaya tayo ng leche lang. Hindi pwede. Ha? Ito na nga eh, oh. Good. Yun na lahat, oh. Yan, yun na. Good. Ulitin pa ng dito ba? Hindi pwede. Kulang pa nga sa akin to eh. Teka lang, bibigyan din kita. Teka lang. Dito. Dito sa kabila. Ayun, ayun. Kinain din. Tingnan nyo, oh. Kala ko nagbibiro lang eh. Kinain din, walang yan na. Oh, narinig yung Rita. Kutya, baka humingi rin ah. Solve. Oh, yan oh. Hindi abot ng dila mo. Pasok mo ulo mo dyan. Pasok mo, malingning. Pangalan na ito, si Lucy. Yan, si Lucy Pukpok. Marami kasi boyfriend yan eh. Okay, yan, kainin mo yan ha. So, ganun na lang mga boss. Patutuyuin ko lang to, tapos babalot natin ng plastic. Kasi ano to eh, tinesting ko to, bumalik to uli.
kasi. Ayan, bumalik ulit. Eh ngayon, tinesting ko ulit, ginawa ko. Kasi yung ina-apply ko mga boss na flux dito, yung powder na ginagamit ko rito, panlinis siya ng tubo na aluminium at the same time, pampakapit. Ngayon, kapag siya in-apply ko na tapos nag-welding na ako, pag lumamig na, yung excess na flux na chemical nga na ginamit ko, ano siya, nagpo-form siya na plastic. Para siyang matigas na plastic pag natuyo. So kung merong butas, let's say maliit lang yung butas niya, kaya niyang pigilan yung plastic na yun. Kaya nung tinetesting ko, last time na binalik ko rito, tinesting ko. Nung last time na bumalik to at ginawa ko, nung tinesting ko, wala na siyang butas eh. So natural, hindi ko na siya gagawin. Wala na siyang butas eh. Pero pagdating doon sa side, since na malakas yung pressure nung sand excavator nga na pinagkakapitan nito, sumirit. Meaning natanggal yung plastic na sinasabi ko. Sirit siya. So, binaklas uli. Ito, binalik uli sa akin. Ganun talaga. Hindi naman tayo perfecto tao, di ba? So, ngayon, yung ginawa ko dito, kaya nga yung tangke ko, nalinis ko dahil nilipat ko siya rito. Ang bigat eh. Wala akong pag-testingan. Gusto ko i-testing talaga siya sa tubig. Ang ginawa ko, i-convert ko siya sa, sa acetylene, sa oxygen. May gauge pressure yung oxygen. Yung hangin ng oxygen ang pinasok ko rito para may pressure. Inargahan ko ng 120 PSI. Tingnan ko lang, inaantay ko sumabog eh. Para, tawag dito, magawa ko pa siya habang nandito ako. Habang nandito pa siya, di ba? Kaya awa ng Diyos, di naman sumabog. At yung hinang, okay na, wala na putas. So ngayon, talagang 100% na pwede na itong gamitin ulit. Okay? Sarap. Sarap ng rita. Made in Saudi Arabia. Ngayon, nung ibinalik to, ang sabi ng visor naming Bangladesh, yan na. Itong dalawang tubo na patay na to, again, iulitin ko, hindi ako nagbukas niyan. Pinagawa nila yan sa Sania. Pinagawa nila yan, boss, sa Sania to. Tapos nung palpak yung gawa ng Sania, tsaka nila binigay sa akin nung mekaniko. Siyempre, hindi naman tayo perfecto rin. Hindi natin kagad-agad nakuha. So ngayon, ang gusto ng Bangladesh na visor namin, gawin ko daw ulit to. Actually, napalitan na to ng bago mga boss. Kasi sabi ng may-ari, palitan na lang daw ng bago, order ng bago. At the same time, ewan ko kung dumating na, iba naman ang nagkabit kasi hindi ko na rin nakita. Sabi, dumating na, ikinabit na. Then, yung visor nga namin na Bangladesh, ang sabi, gawin ko raw to kasi siguro pang spare. Dahil mahal daw to, 5,000 real daw to. Ewan ko lang kung totoo. Tapos ang gusto niya, alisin ko tong dalawang tubo na to mga boss, diretso. Alisin ko na. Kabilaan, alisin ko na yan. Tapos, dito ko napatayin. Dito ko na daw hinangin sa dulo para sigurado doon magkabila sa dulo. So, ang sabi ko sa kanya, hindi pwede. Kasi itong mga pinayan, support yan nila sa isa't isa. Nagsusuportahan yan eh. Ngayon, kung aalisin ko yan, to magkabila, mawawala na ng suporta kasi mababakante na to, di ba? So, pag nakakabit na sa unit to, malakas ang vibrate nito, tsaka yung hinihingi ng nakaugayan, mga boss. Pag yung, kasi hydraulic oil cooler to eh. Pag yung babakit na ganun yung excavator, malakas ang nito. Kaya kapag walang support, malakas yung vibration nun. Kaya kapag walang support, ito, maaaring magkaroon ng leak. Itong tubo na pagitan na yan at saka yung kabila. Kasi wala na siyang support dito sa gitna eh. At the same time, baka lumobo itong tubo magkabila. Kasi wala na rin siyang suporta eh. Di ba? Buo yan. Kaya yun ang sabi ko sa kanya. Yan sabi naman niya sa akin, lagyan ko raw ng support. Tingnan nyo to. Diba? Tingnan nyo. May suporta na. Ang ganda pa ng suporta. Yan. Ang liliit, ang dami. Tapos, paalis niya sa akin. Di ba? Tapos, palalagyan niya sa akin ng support ng mga 5 piraso daw. Paano ko pakakapitin? Di hinangin dito. So, mas mapuwersa yung, halimbawa, nagputol ako ng aluminum, tapos kinabit ko dyan. Yan, tingnan. Puwersado ngayon tong parte na yan, magkabila. Diyan magsisimula ang leak sigurado. Kasi dyan, yan ang puwersado eh. Yung vibrate niya. So, samantala dito, ang dami oh. Ito ngayon, ang dami yung suporta, di ba? Yan, yun ang kinatuwiran ko sa kanya. So, naniwala naman siya sa akin. Kaya hindi rin umubra yung plano niya. Kaya ginawa ko na lang to. So, ngayon, 100% na yan mga boss na wala na siyang butas kasi nga
maghapon, yan ang ginawa ko. Binabarang siya ng hangin sa loob na 120 PSI. At the same time, nakababad siya sa tubig. So, inaantay ko siya na may sisingaw pa. Tapos, binubomba ko rin ang hangin. Pagka 6 na oras, pinapakawalan ko yung hangin. Tapos, iniinitan ko yung part na hininang ko. Nang sa ganun, kung merong plastic na kagaya nga sinasabi ko sa inyo, is matunaw. Okay? Matunaw siya, matanggal. Kung meron siyang butas na tinatakpan, lalabas. Tapos karga uli ng hangin. Pero siguro mga 3 beses ko ginawa yun, wala na talaga. Butas siyang inilabas. Wala na akong butas na nakita talaga. So hopefully na okay na talaga. Kasi ako man ang hinayang dito sa radiator na to, dito sa oil cooler na to. Lalo pat nalaman ko yung presyo na 5,000 pala. Kasi bago pa yung unit nito eh. So ibig sabihin, bago pa rin itong oil cooler na to. Tingnan nyo nga naman yung yung marking ng company, marking nila yan, ito dapat nakatapat dito, itong blue nakatapat doon. Manufacturer na mark yan. Ayan, palatandaan ng manufacturer kung gagalawin ng consumer, kung pinagawa.